2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo, Anthony ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I already magkakaintindihan prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Kaya Iniimbestiga nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. So, hearing is suspended. Oh, bakit hearing suspended na? Ay nako. Kala ko ba Digong sasagutin mo lahat 'yan? Ikaw ang aakuin mo ang lahat ng kasalanan ng mga kapulisan. O tapos ngayon iiwas ka, sasabihin mo ang guilty personal. Ano ba naman 'yan, Digong? Parang parang ine-etchos mo lang pala yung mga kapulisan noon. Na kunwari sasagutin mo lahat ang kanilang mga kaso. Diba? Parang teka, bakit ganyan? Bakit parang umiiwas ka na ngayon? Sabi mo ikaw ang held liable sa Salamat lahat. kayo, Mr. Chair. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any specific crime. Yes, sir. You spoke about specific crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. I'm not trying to pin you down on The exchanges are no longer productive. Mr. So hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay. Di ba? Kita nyo kung gaano ka gaspang si Digong. Ngayon, tinatanggi niya na siya ang magiging held liable sa lahat ng kinilos, iniaksyon ng mga kapulisan noong war on drugs. Di ba? Kitang-kita nyo na Pero noon, sinasabi niya, siya ang siya ang singilin, siya ang magbabayad. Sa kung ano ang dapat na pagbayaran ng mga kapulisan. Sus Mariosep naman, Digong. Diba? Ayan ayan na nga ba yung sinasabi natin Talagang ano na to.
ano talaga to itong nangyayari na ito sa Quadcom. At itong sa Senate na to, itong sa Senate ay maliwanag na talagang para imaniobra ang issue po. Diyan po sa sa Quadcom. Kita niyo yung si Grijaldo, napakadrama, meron pang pa-epek-epek na ganun. 'Di ba? Kung katulad niyan, sabi ni Digong magdedemanda siya. Dahil lang sa statement ni Grijaldo. Si Grijaldo ba meron bang pinakita man lang na kahit isang man lang ebidensya doon sa kanya nga sinabi na inutusan siya ni Fernandez at ni Benny Abante? Meron man lang ba nga kahit isang ebidensya? Diba? Dahil lamang sa statement ni Grijaldo yun. Kaya naisipan niyang magdemanda. Ay, naku talaga. Kaya pala takot na takot tong umattend sa Quadcom, si Digong. Kasi ito nga sinasabi na ito ni Digong at nitong si Grijaldo, si Bato, lahat ito ay parang alam niyo po, ito po ay para i-neutralize. Ayan. Ayan na yun. I-neutralize, i-negate ang mga nadidiskubre ng Quadcom, mga lumalabas po na nakakawindang na pangyayari sa EJK noong WOD sa Quadcom. Maliwanag to na gustong-gusto lamang itong kontrahin ni Digong. Tama, Kuya Ate Nicole 24. Gustong gumanti ni Bato kay Dan Fernandez. Tukmol naman tong si Bato. Hindi naman ibig sabihin nung pagbe-babysit ay sa anak na ni Senator Bato. Hindi. Ang sinasabi, pagbe-babysit doon sa mga kapulisan. Ewan ko kung bakit gano'n ang intindi ni Bato doon. Malayong-malayo naman doon sa kung ano yung sinabi ni Dan Fernandez. At least ngayon, nakita natin kung ano ang karakas talaga nitong si Bato. Kanina pa nakita ko na gigil siya. Doon pa lang sa nagsasalita yung pare, gigil na siya. Doon pa lang sa nagsasalita si Shell Joknog, gigil na siya. Di umubra si Digong kay Risa. Oo, nako. Hindi talaga uubra si Digong kay Risa Hontiveros. Buti nga nandiyan si Risa Hontiveros siya lang naman kumokontra kay Digong 'Di ba? Biruin nyo, mura ng mura si Digong diyan. Nasa Senado. Hindi naman na presidente yan Citizen na lang ng Pilipinas yan. Hindi na yan na VIP. Hindi dapat bigyan ng VIP treatment. Dating presidente yan na nagbaon sa atin sa utang. Bakit pinoprotektahan? Masyadong halatang halatado na ito pong ginagawa po ng Senado ay para kontrahin ang Quadcom. Kaya hindi na ako naniniwala na si Digong a-attend ng Quadcom hindi na ako naniniwala. Dapat dito i-contempt na yan si Digong. I-contempt at isubpoena na ng Quadcom para talagang umattend. Huwag nang isipin yung parliamentary. Diba sabi nga ni Digong, kapag kriminal ka,
hindi ka dapat inaalagaan. Si Digong kriminal yan eh. Diba? Ang dami niyang naipatumba dahil sa kanyang utos noong WOD. Di dapat hindi siya ituring na VIP. Hindi siya bigyan ng courtesy bilang dating Pangulo. Diba? Dapat diyan, itong si Digong, isabpina na ng Quadcom at i-contempt kapag hindi pumunta. Yun lang yun. Tignan lang natin pag nandiyan na ICC kung ano ang arte pa nitong mga to. Diba? Natakot na, Nay Merlita. Tingin ko naglalaban-laban sila doon. Nagdedebate sila doon sa Senate. Kaya po, ano yan? Kaya po nag-suspend. Kaya sabi ko bakit ganun? Sa Quadcom, hindi umattend. Tapos dito sa Senate hearing, biglang a-attend at kahit na sinabi niya sa Quadcom na a-attend daw ito pagkatapos ng November 1, sa Senado umattend bigla, di ba? Maliwanag yan, panloloko na lang ang ginagawa niyan sa ating mga mamamayan. Style ni Digong yan para siya, para makawala dito sa issue ng EJK. Kasi ngayon pa lang nadinig na natin, di ba? Hindi siya ang magbabayad ng mga kasalanan ng mga kapulisan, samantalang noong panahon ng kanyang panunungkulan, sabi niya, siya ang magbabayad ng lahat ng gagawin ng kanyang mga pulis. Bakit ngayon naiba? Diba? Ba't ngayon naiba? Bakit ngayon hindi na siya ang magbabayad? Di iniuto lang yung mga pulis. Kaya dapat talaga ICC ang papasukin diyan para po pagbayarin si Digong. Di nyo napansin? Etong si Digong, lagi na lang nililinis niya ang kanyang EJK sa WOD. Lagi na lang niya sinasabi 'yon. Lagi na lang sinasabi ng mga katulad ni Bato, ni Bongo at ni Robin Padilla na mas safe daw po ngayon. Is hereby resumed. Senator Ontiveros has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But
walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sadali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Yes, Mr. sir. Chair. So, Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. sa inyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala mo pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta.
Well, Mr. Eh, Chair, for the record, you make your own history in this planet. yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce pag-implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala na tayo Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinag-aralan namin pinanood namin yung mga footage